Sir, good morning po. Sa Lalamove po ito. Ano ko po, nakalagay po dito sa ano. Kayo po ba nag-book nito, sir? Ah, alam po. Oo. Sige sir, alam po ba ng ano ng magre-receive na ano additional 50 siya? Sige, bali ano 'yon ha, 200 plus 50, no? 300 plus. Sige sir, papunta na. Dito lang 'to sa may Gatchalian, 'di ba? Okay. Sige po, sir. Tatawagan ko na lang siya kapag nandoon na ako. Okay, sige, sir. Okay. So, ayun. Alam naman niya na, na plus 50 yung, yung booking. So, ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. At ito po, tayo po ay nagbabalik muli sa ating, sa ating tawag nito sa ating channel. Ayan, so ito naman abono. First time natin kukuha ng abono. Nakipagsapalaran ako dito sa abono na to mga master, kasi napakababa lang naman ng abono, 240 pesos lang. So kung may scam tayo dito, okay lang. first time kong kumuha ng abono. Kasi ang ganda ng ang ganda ng fare niya, 276 pesos plus 50. So bali 326 ang ang bayad nito. Kasi plus 50 kapag abono So hindi naman kasi nakalagay sa sa purchase service. Naka-note lang yung abono, kaya ang gagawin natin, mag-a-add pa rin siya ng 50 pesos. Alright, so ayan, puntahan na natin dito sa ang tinawagan ko, yung tawag dito, yung receiver yata. Sige, tingnan natin kung tama yung yung booking na to. Mukha namang hindi scam to. Kung sakasakali first time natin may scam. Okay, so ang nag-book nito yung yung receiver. Alright, puntahan na natin to. Dito lang to sa may Gatchalian. Ang pick up papuntang Santa Rosa ulit. So first time natin mag-o-opening sa Santa Rosa. Dalawang booking papuntang Santa Rosa. At ito nga mga master, nakalagay naman dito plus naman to, plus 40 pesos, no? Add 40. Tawagan muna natin. Saan ba tong na to? Hello po ma'am, good morning po. For pick up po ito sa inyong ipapadala. Opo. Dito lang po ito sa may papuntang Santa Rosa po. Dito lang po ito sa may tramo, no? Sa may Las Piñas. Okay. Sino po nag-book nito, ma'am? Okay. Nakalagay po dito plus 40, no? Okay. Sige po, papunta na po ako. Malapit na po ako Opo, babawasan pa nila yun sige ma'am, on the way na po ako dyan. Tatawag na lang po ako kapag nandiyan na ako sa tapat nyo. Nandito na ako sa may Jollibee. Okay po, sige po. Thank you. So, ito magandang customer mga master. Nag-add 40 siya kasi alam niya na hindi niya na sinama yung plus 40 dun sa sa app, kasi nga tawag nito, mababawasan pa. So concern si ma'am. Thank you po ma'am, at naintindihan niyo po na kapag linagay niyo yung additional sa app, mababawasan talaga ng 20%. So yun ang magagandang tip, di ba? Wala nang bawas-bawas. So dito tayo mga master, teka lang. Dito na. Yan ang mga magagandang client, marurunong umintindi sa kalagayan ng mga rider. Yan ang masarap. Yan ang masarap servisan mga master, no? Maliit na bagay lang naman, pero alam mo, malaking tulong 'yan sa mga rider, lalong-lalo na yung mga baguhan ng mga rider. Di ba? So, shout out sa iyo, ma'am. Hello po, ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa may Ilaya to, di ba? Papasok po ba sa Isinita?
Lumagpas ba ako? Kaya ikot lang ako. Yun. Santa Rosa. Ayan, dito na yung boss. Sige lang po. Okay. Bali doon na sa kanila yung payment, no? Ay! Oh, meron pa. Ano ba yun? Baliktad! Buti na lang. Nagmamadali pa naman ako kasi pick up ako doon sa kabila. Ay, sorry. Buti na lang. Kung hindi, magbabayad kayo ulit. Okay na to, mamas. Okay na to. Okay, so yun mga master. Let's go to our second pickup. Ito may addition na 50 pesos, no? So, kaya nandito na tayo sa ano, sa ating tawag nito, sa ating pickup. Ayan, malapit na tayo dito for pickup. So, first tayong, eto, sa tagal natin bumabiyahe sa Lalamove, ngayon lang tayo kukuha ng abono, no? Ngayon lang, kasi first time. Kaya ako naman kinuha to kasi nga, ang ganda nung ano niya, fare niya, no? Papalo siya ng 326 pesos papuntang Santa Rosa. High demand yun mga master. Ang abono ko lang naman is 240 lang. So napaka ano lang, napakamura lang. Kaya inano ko na, green up ko na rin, no? So tingnan natin, 515 dito na yun eh. Ma'am, Lalamove po. Santa Rosa? Okay. Ayan, so bahay naman to, kaya ayos lang. Yan ang maganda mga master, bahay. So abono tayo ng 240. Panggasolina ko to, kaya ano, kailangan maibalik sa atin to. Abonuhan ko po. Oo. Siya po ang nag-book nito eh, no? Okay, okay. Sige. Kasi may plus 50 yan ma'am pag abono eh. Alam naman niya. Apo. Ayan. Sige. Ayun. Okay ma'am. Tahan na natin. Kung sakasakaling may scam man tayo, 240 lang. Pero, ibabalik natin tong ano dito sa Las Piñas. Ganun na lang ang mangyayari nun. Papunta na tayo ng ano, papunta na tayo ng Santa Rosa, Laguna, at dala-dala na natin yung ating ano, dalawang parcel. First time tayong kumuha ng abono, and legit naman to kasi sa bahay pinick up yung ano, yung parcel, tsaka 240 lang. What is 240, di ba? Pag ma-scam tayo, hindi naman malaking kawalan yan sa atin. So ayan, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan, sa mga followers natin, sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Tuloy-tuloy lang ang ating content. At yan, malapit na po tayo mag 100,000 subscribers mga master. Hindi pala, medyo malayo-layo pa. Pero syempre, stay positive tayo, no? Makukuha din natin yung goal natin. So ayan, let's go. Ngayon, kukumpitin natin kung magkano ang kikitain natin dito sa booking natin na to, no? Let's do the math. Ang una nating ano, ang kikitain natin dun sa una is 326 pesos. 326 pesos, tapos yung isa ay 227. So ano na yun, 26, 27, 50 ano, 53.
So 553 mga master ang ating ang ating kita dito. Sapat na 'yon mga master at bawiin na natin yung ating panggasolina. So syempre unahin natin yung isa, yung mas malaki kasi yun ang mas malapit eh. Pero magkadikit lang naman sila. Magkadikit lang yung ating yung ating drop off, kaya yun, mas maganda to. At first time natin mag-opening sa Santa Rosa, no? Santa Rosa, Laguna. As roughly 28 kilometers away simula rito sa ating kinalalagyan. So ako may mga sinasabi ako na mahirap mag-opening sa Santa Rosa kasi nga tawag nito, napakahirap kumuha ng booking diyan, no? Ang tataas ng rating ng mga rider, siya mahirap talaga. Kasi mahirap talaga. Kaya dun sa mga baguhan, huwag kayo mag-opening ng Santa Rosa, ang hirap. Not unless na ganito kalaki yung ganito kalaki yung fare natin, no? Medyo malaki yung fare natin eh, kaya sinunggaban ko na 500 pesos kung magantay tayo ng isang oras sa Santa Rosa, okay lang, no? Pero pipilitin natin makakuha ng booking sa Santa Rosa pabalik. Kahit isa lang, makakuha tayo ng isa lang, malaking bagay na yun, no? Isa pabalik ng NCR, panalo na tayo doon, no? So kahit na 150 pesos or 100 pesos, yun, goods na yun. At least meron na tayong 600 plus nun or 700 pesos. So yan, let's go mga master. At syempre, kaya pala ako nag-vlog ngayon, no? Kahapon hindi tayo bumiyahe at ngayon po ay tayo, no? Mayroon tayong pag-uusapan na napakahalagang bagay habang tayo ay papunta doon sa habang tayo papunta doon sa drop off natin sa Santa Rosa, at tayo po ay magbibigay ng kuro-kuro personal opinion regarding doon sa nangyari dito na ngayon po ay trending, no? Trending kay Nix. Kung kilala nyo si Nick, yung isa sa mga kilalang vlogger ng Lalamove, no? Siya po ay naban sa Lalamove. Okay, so mayroon namang video, no? Napanood ko yung video niya. Talagang nakakalungkot kasi nga sa kabila nung kasipagan niya, yung pagpupursige niya, siya lang naman ay kumakayod para sa kanyang pamilya, pero sa kabila ng lahat naban pa rin siya, no? Dahil lang sa simpleng violation yata, no? Hindi ko alam. Alam ko marami mga factors na na dapat tingnan dyan kung bakit siya naban. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. At tayo po ay at the end of these conversations, titimbangin natin kung ano ba talaga yung mga naging dahilan kung bakit siya naban. Okay, so yan na nga, panoorin natin yung video niya. Ito isisingit ko na lang. I'm sure some of you ay napanood na to, pero some of you hindi pa. Pero yan, uulitin ko lang. Shout out kay Nix, para pahiram mo na ng video mo, no? Sana wag mo ko i-copyright. So screen record ko na lang. So yan ang video niya, panoorin natin muna. Bayad ba talaga to? Tingnan natin kasi natatakot ako to. Meron pa ako isa dito, natatakot ako na-drop ko na to eh. Takot ako i-drop. Tingnan natin kung goodbye na to. Moment group. Goodbye na ba to? Yun. Ay grabe, kanina malakas ka po. Bakit nga wala nang pumapasok sa booking? Biyahe ko kanina 1:5:20. Nagsimula ako ng dyan, alas 10. Simula sa Alfonso, Cavite. Itong delivery, 1:5:20. Pero pagdating dito sa Manila, wala nang pumapasok na booking. Imposible naman kasi 7:30 pa pala ng gabi. Nasa Binondo ako. Makikita nyo naman, yan, good, 4.9. Goodbye na ba talaga to? Tingnan natin kasi natatakot akong to. Meron pa ako isa dito, natatakot ako na-drop ko na to eh. Takot ako i-drop. Tingnan natin kung goodbye na to. Tingnan natin kung goodbye na. Moment of truth. Goodbye na ba to?
Yun. Grabe. Pagod na pagod ko, tapos ba na? Your account is banned. Grabe. Wala na. Withdrawing deposit and wala na ang account. Close na. Ban. Star natin yan. Goodbye. Grabe. Grabe ko. 1613. Walang deliver ng 613. Hindi man na ako nakabot sa goal ko, 2,000. Sabay ban. Grabe. So yun, bakit nga ba ako naban? Naban ako dahil sa mga vlog ko na ano, baka yung mga pinapakita ko yung ano, number. Kasi karamihan naman ang pinapakita ko number, mga scammer yun. Pero tumawag kayo na yung lalamove na ano raw, yung mga vlog ko nakikita yung number sa ano, say, ano, data privacy, parang gano'n. Wala tayong magagawa, ban na, sabi sa akin kanina, message ko lang yung ano, health center at ano, para makuha ko yung aking ano, yung deposit. Meron ako makukuha pa dyan eh. So, ano, 500 at saka 38 cents. 538. Ay, nako, goodbye. Goodbye pala yun. So yun, hindi naman tayo titigil sa pag-deliver. Hindi ko lang mapakita kung anong application yung gagamitin natin para sa safety na rin. So maraming salamat sa inyong support. Sana tuloy-tuloy pa rin yung support nyo. At maraming salamat sa inyong panood kahit malungkot yan, nakakalungkot. Pero okay lang, laban pa rin tayo. So maraming salamat sa inyong panood, mag-ingat natin. Ano nangyari sa kanyang ano, sa kanyang account no? Napanood niyo naman, naban na nga si Nix no. At nakakalungkot kasi nga isa na namang veterano at vlogger na nakakapagbigay ng magagandang content sa mga bagong mga rider. Actually, sa kanya rin ako natuto eh, sa totoo lang. Sa kanya ko rin nakuha yung mga technique na minsan sinishare ko sa mga baguhan. Actually, natuto rin ako sa mga vlog ni Nick kasi napapanood ko rin yung mga vlog niya and ina-apply ko rin yung mga sinasabi niya and very effective naman. So, nakakalungkot lang kasi nga sa kabila ng pag-expose niya ng mga scammer, no? Yung mga scammer na to, ito yung mga dapat na iwasan ng mga rider at ng mga buyer kasi mga seller to mga seller scammer. So, ito yung mga dapat na iwasan pero sa kabila ng pag-expose, pero sa kabila ng pag-expose niya, ayun, yun ang nangyari no, na-ban pa siya. Tinawagan daw siya mismo ng lalamove, no? Nakita niya naman dahil yata dun sa mga number na pinapakita niya sa sa vlog. So, data privacy act daw yun. Para sa akin mga master, may point din naman yung lalamove. Kasi sa akin, kung mapapansin nyo, hindi talaga ako nagpapakita ng mga address, ng mga number sa ating content hanggat maaari malayo. Kasi yan din yung iniiwasan ko yung data privacy. Kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, meron ng mga ganon na data privacy kahit number o address ng bahay, hindi dapat pinapakita sa mga vlog. Not unless na merong consent nung owner. So nevertheless, yun na nga, kahit na scammer yung na-expose niya, lumabag pa rin si Nick sa sa alituntunin o pantunan ng Data Privacy Act. Actually, dapat suspension lang pero ang ginawa ni Lalamove, ban agad So parang nga nangyari mga master, sa akin pananaw parang naprotektahan pa yung mga scammer. Honestly speaking, kasi dapat ang iban yung mga number na nang scam, 'di ba? Yung mga scammer na so ano mangyayari? Yung mga scammer na yan patuloy lang yan sa pang-i-scam dito sa app, no? At yan, matutuwa yan kasi wala na mag-expose sa kanila no? Kasi nag-expose, naban na Ang nangyari, malaya pa rin ngayon yung mga scammer na makagawa ng pang-i-scam dito sa loob ng app. So parang
ang kinalabasan parang nakatigan pa yung mga scammer, no, ng Lala Move kasi ang binan nila si Nick. Si Nick naman in-expose niya lang yung mga kabalbalan ng mga kliyenteng mga pasaway, 'di ba? Ang dami no, napapanood ko yung iba nagpadala ng mga sirang items, 'di ba? Tinatawagan niya, yung iba yung mga basta, marami na. Ayun, nakakalungkot lang mga master kasi nga dahil sa ganong klaseng content, gumagawa lang naman siya ng content para awareness dun sa ibang sa ibang mga rider. Ang naging sukli nun ni Lala Move, imbis na matuwa si Lala Move, wala, binan siya dahil lahi lang doon. So sa akin mga master, ang ko doon, ang sabi kasi napapanood daw yung mga vlog niya, pero ako hindi ako sure. Tingin ko yung mga na-expose niyang number o yung mga mga scammer, yun ang nag-report sa kanya. Tingin ko report siya doon sa Lala Move. Ginawan siya ng kwento, ganyan-ganyan, no? Siguro naka ilang report din yung mga yon. Kaya na-trigger si Lala Move na syempre wala na sila alam ba, hindi naman to. Hindi naman alam ni Lala Move yung ginagawa natin sa kalsada eh. Ang concern lang naman ni Lala Move, mag-pick up ka at mag-deliver ka. Yun lang naman mga master eh. The rest wala na. Not unless na may magre-report, no? Yun lang yung niya. Kung may mag-report, tsaka lang niya malalaman kung ano yung ginagawa ng isang rider sa sa kalsada. Diba? So, yun. Tingin ko sa akin, re-report siya ng ilan sa mga nakaalitan niya ng mga scammer. No, yun ang tawag ito. Yun ang aking hula, no? Kasi hindi naman mag-aaksaya ng panahon niyan si Lala Move na manood ng mga content, 'di ba? 'Di ba? Sa isang content creator na alam naman nila na, 'di ba? Basta not unless na mayroong nag-report sa kanya. So para sa akin nai-report talaga si Nix ng ng mga na-expose siya ng mga scammers dito sa Lala Move. Siyempre, yung mga yun, client pa rin ni Lala Move yun eh. Diba? Wala naman pakialam si Lala Move yan, kaya scammer yan, kaya hindi eh. Basta ang concern lang dyan ni Lala Move, yung 20%. Diba? Minsan nga, kahit na wala namang ginagawa si rider, nasususpend eh. Dahil lang sa mga report ng mga ng mga tawag ito, ng mga kliyente eh. Parang sa atin, nangyari na rin sa atin yan. Ang ganda-ganda ng deliver natin. Puro ang bilis ng mga delivery natin. Wala tayong naging problema sa delivery natin. Pero at the end of the day, biglang na-minusan tayo ng na-minusan tayo ng ratings, di ba? So, hindi natin alam kung paano nangyari yun. So, yun. Minsan nakakaano lang din kasi nga, sa kabila nung effort ng tao, ganun pa nga yung nakita niyo yung reaction niya. Pagod na pagod siya. Tapos, na pa siya, no, na-ban pa siya. Nakakalungkot, 'di ba? So, meron pa akong isang kurkuro, ito mga master. Kasi last ilang buwan na nakakalipas, no, meron ako nakausap na isang rider na nagsabi nga sa akin na yung mga veteranong rider daw unti-unting tinatanggal ni Lala Move. Oo. Paano ko nasabi yung kasi yung mga kaibigan niya mismo na mga star rider, imagine mo pag sinabing star rider, yun yung mga rider talagang malulupit na, no? Yung talagang halos hindi nagka-cancel, no? Magagaling na sa kalsada, magagaling dumiskarte, talagang marami ng regular client dito sa Lala Move. Ayun, sila yung mga matataas ang ratings na talaga naman pag nakipagsabayan ka sa kanila wala ka talagang panama. Kaso daw, yung mga kaibigan niya, mga star rider, bigla na lang naban ng walang kadahi-dahilan. So, ilang beses ko nang naririnig yung mga kwento na ganyan, na yung mga veterans rider, bigla na lang nababan ng walang dahilan. So, ang bali-balita, nagbabawas daw yun lang balita lang pero karamihan kasi yun ang kwento, naririnig ko. Nagbabawas daw ng mga veteran rider si Lala Move at syempre nagdadagdag ng mga baguhang rider. So, explain ko to mga master bakit ganun nangyayari. Alam nyo kasi mga veteranong rider, yun yung mga hindi mai-scam, no?
hindi mo na yan mai-scam, no? Scammer ka, hindi mo maiisahan yung mga yan kasi kabisado na ang pasikot-sikot ng apps diyan. No, hindi mo maiisahan yan. Alam nila ang ang galaw ng mga client. Syempre, yung mga yan nasasagasaan yan yung mga yung mga kliyenteng mga balasubas. Kahit na hindi scammer na kliyente, basta balasubas, nasasagasaan yan yung mga tipo nagpapadala ng sobrang bigat, sobrang laki, tapos ibinubuk sa motor na dapat naman pang kotse, di ba? Yan, nasasagasaan nila yan. Syempre, itong mga to, yung negosyo nila naapektuhan, di ba? Imbis na kumita sila, nagiging patas na kasi nga hindi na nakakalusot yung mga booking nila ng mga overweight, oversize. So, ang tendency, yung kita nila na mabawasan. Ayan, karamihan yan, mga nag-online sell ng mga napakalalaking item. Yung gustong makatipid, imbis na pang sedan, nilalagay sa motor. So, yun, naapektuhan yung mga yun. At syempre, ang magagaling diyan kasi sa ganyan, yung mga veterano, no? Ngayon, bakit kanyo nawawala yung mga veterans rider? Di bilang ganti dun sa mga sa mga veteran rider, ang ginagawa ng mga natatanggihan or nahihingian ng additional, report nila yung mga veterans rider ngayon. Kasi dito sa Lalamove mga master, bawal talaga humingi ng dagdag, no? Kung ano lang yung pera nandun sa sa app, yun lang ang babayaran ni client. Pero syempre, dapat kung ano rin yung naka-state doon sa sa app, kung gaano kabigat o gaano kalaki, dapat ganun lang din yung ipapadala ni ni client. Ang kaso, kaya nangihingi ng dagdag itong mga rider kasi nga wala na doon sa policy yung mga pinapadala nila, no? So, reasonable naman na manghingi ng dagdag kung wala sa policy. Meron tayong below 20 kilograms na na bigat, 'di ba? Tapos may tamang size din. Pag hindi nagkasya sa lalabag, edi hindi pwedeng isakay. Ganun lang 'yun eh. Ang kaso lang yung iba talagang ano nangyari? Di nagkakahingian ng dagdag kasi nga wala sa policy. 'Yun ang nagiging dahilan, tingin ko nagiging dahilan para ma-report si rider. Ngayon, bakit itong mga baguhan dumadami? Alam niyo kung bakit? Kasi mga baguhan na yan, walang walang reklamo. Takot yan mga yan mag-cancel. No, hindi pa kabisado yung yung app. No, syempre kahit na yan padala mo ng malalaki, basta nakabook, dadalhin ng mga yan. Ganun lang naman yun eh. Kahit naman ako nung nag-umpisa ako, ganun eh. Hindi ko pa kasi alam yung mga policy na yan. 'Di ba? So in short, yung mga baguhan, walang reklamo. Kaya si Hoda, ipadala mo dyan 3 sako, 2 sakong mga bigas o overweight, hindi magrereklamo yung mga yan kasi nakabook. Yun po ang isa sa mga rason bakit nakikita kong mas gustong-gusto ng mga scammer o ng mga balasubas na kliyente yung mga baguhan. Ayaw nila yung mga veterano na. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga baguhan, hindi nagrereklamo yan, no? Padalhin mo yan ako nga dati, 1 sakong sapatos eh. Pumayag ako sa additional na 50 pesos, di ba? Kasi bago pa lang tayo, hindi pa natin alam yung kalakaran sa Lalamove, di ba? So, ayun, ganun na nangyayari diyan. Yan ang nakikita kong dahilan kung bakit na nababan yung mga veterans, yung mga matatagal na sa ganong klaseng kalakaran. So, ang nangyayari mga master, ito sa akin 100% sure ako dyan. Parang lumalabas na poprotektahan pa na talaga ng napoprotektahan yung mga scammer, di ba? Napoprotektahan yung mga balasubas na kliyente. Kasi tinatanggal nila, inaalis nila yung mga nag-e-expose sa mga ganyang klaseng kalakaran dito. Malakas pa rin talaga. Walang magagawa ang rider kapag sila i-report ni client. Kahit na yung kliyente na yan, scammer yan, pag re-report ka niyan, talo ka pa rin, no? Kahit na ikaw wala ka namang ginagawang masama, no? Ayun ang masaklap dito mga master, no? Ganun na nangyari kay Nick, sa aking palagay lang. Nakakalungkot kung titingnan yung reaction ni Nick, no, sa kanyang muka. Talagang, alam mo yun, very disappointed siya sa nangyari, no? Nakaka-disappoint naman talaga yung ganun. Kabila ng
effort mo, pagod mo na may deliver yung parcel, ganun pa ang nangyari sa kanya. So kaya moral lesson dun mga master, dun sa mga baguhan na makakapanood ng vlog na to, maging ano kayo, maging mapanuri sa lahat ng mga booking na kukunin nyo. Kagaya natin, ako never talaga akong kumukuha ng booking na sa tingin ko hindi ano sa loob ko alanganin, no? At saka hanggat maaari mga master, kahit yan scammer yan, kahit na yan manluloko na nagbubook, kasi tayo pa rin ang kokontrol dyan. Kailangan, number one tip ko sa inyo, makipag-usap pa rin kayo ng maayos, no? Hanggat maaari, makipag-usap kayo ng maayos. Sa tingin nyo naman na wala na rin patutunguhan yung usapan, edi ano nyo na lang, i-cut nyo na lang yung kwentuhan o yung usapan, 'di ba? Total, hindi naman yan kumbaga hindi nyo naman makakasama yan habang buhay yung scammer na yan o yung malasubas na kliyente. One time mo lang yan ma-meet dito sa app, tapos nun, tapos na, 'di ba? Kaya ang gawin nyo na lang, huwag nyo nang kumbaga, hayaan nyo na lang, no? Wag na kayo magsasalita, no? O, sabihin nyo na lang, tama siya, ganyan-ganyan, para maiwasan yung ganong klaseng pagkaban. Pero minsan naman, mga master, minsan hindi naman laging ganon, di ba? O, yun ang, sa akin palagi lang. Yun talaga nangyayari mo. Ayun na nga. So, dahil sa hindi nyo naman yan makakasama nga, sabi ko nga sa inyo, di nyo lang, hayaan nyo na lang, no? Huwag na kayo magsalita para wala nang report na mangyayari, kasi useless din di ba? As a rider, no? Wala talaga tayong power dito sa ang lang natin diyan, mag-deliver lang at pu-make up, no? Yun, wala kang karapatang magreklamo. Yun ang term. Wala kang karapatang magreklamo. Ay, nakakalungkot lang mga master, kasi hindi patas yung treatment pagdating dito sa apps. Di ba? Kaya ako, tip ko dun sa mga baguhan, ng mga rider, enjoy nyo lang ang inyong pagdi-deliver. Huwag nyo masyadong seryosohin yung mga yan. Di ba? Maging matalino kayo sa pagpili ng inyong mga booking. Huwag kayong barbara, no? Analyze, basa-basa din pag may time, para hindi nababan, hindi na-scam, at hindi kayo nagkakaroon ng kaaway na kliyente. Diba? Yun lang ang payo ko sa inyo. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan, pero sad talagang ako'y lubos na nalulungkot sa nangyari sa vlog, sa page, sa account ni Nick dito sa Lalamove. Anyway, marami pa naman mga app, no? Doon na lang siya ulit sa susunod, charge to experience na lesson learned na rin, na yun, ingat-ingat din sa pag-upload para hindi nagkakaroon ng ganyang problema. Lalo na parang tayo ngayon, na-expose natin yung mga nangyayaring mga kabalbalan dito. Hindi natin alam, baka sa mga susunod na panahon baban na rin tayo dito. At anyway, habang di pa tayo bantuloy ang ligaya, ayan, at nandito lang po si Sir Luis para magbigay sa inyo ng mga paalala every time na tayo ay magkikita-kita. So, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop-off Santa Rosa. Bilisan na natin to. Ayan, nandito na po tayo sa Muntinlupa, mga master, at we're heading to our first and second drop-off. Bagal ng motor natin. Nagpalit ako ng jettings binalik ko yung sa City 100 para mas matipid yung motor natin sa gasolina. Kasi pag yung stock ng D-type medyo malakas pa rin kahit paano. Yun nga lang, kapag pinalit natin yung jettings nung City 100 Bajaj, bagal na motor natin. Pero okay lang, matipid naman sa gas. So yan, ganyan lang ang takbo natin, 50. Okay lang din, hindi naman tayo nakikipagkarera. 12 kilometers na lang sa ating drop off. Update ko na lang kayo mamaya kapag nandun na tayo. Una natin i-drop off itong vape product. Sir, dito na tayo sa Santa Rosa. Ayan, malapit na tayo sa ating sa ating drop off. Konti na lang.
Okay, ayan, nandito na po tayo sa Santa Rosa mga master, sa ating first drop off. I-drop off na natin yung nakuha natin dun sa may vape shop. Vape ba yun? Basta, ganun, vape product yata to eh. Ayan, nagkakahalaga ng 227 pesos. Kayo po ba yung nakakulay pula? Okay. Doon na ipin, ang layo ng pin. Oo, mali lang yung pin. Oo. Minsan ganun talaga, nagkakamali. Bali, ano po ma'am, no? 227 lang. Okay, let's go. So, punta na tayo sa ating sa ating second drop off. So, nandito na po tayo mga master sa Santa Rosa, Laguna, at malapit na tayo sa ating sa ating drop off. So, ito po ang ang babayaran ni drop off sa atin. Yung shipping fee na 327, tama ba ako? 329. Tapos yung shipping fee na na 240. So mamaya kumpitin natin kung magkano yun lahat. Okay, malapit na tayo mga master. Tayo 10 dito, block 13. Ito yung 49. Okay. Kay Marby. Sir, may 4 ba kayo, sir? Okay na yan. Oo, hindi. Sakto may kasabay eh. Kaya Sabi ko, nakatulog ako. Hindi, traffic sobra, sir. Sabagay. Napakainit pa. Pag dumaan ka ng Muntinlupa, sobrang sobrang lupit ng traffic dito. Sige, boss. Okay. Kaya tayo, salamat po. So, ayan mga master, dahil wala akong panukli, so ako na lang ang nagbigay ng tip sa kanya. No? Okay lang naman. 6 na piso lang naman, nagpalugi tayo ng 6 na piso. Hindi na masama. So, ayan, parang nangyari lang, ang addition niya is 44 pesos lang. Okay lang din, hindi naman masama, no? Walang problema doon. Alis muna tayo sa lugar na to kasi napansin ko rito, late yung pasok ng mga booking. No? Lugi tayo dito. Late yung pasok ng mga booking na pick up na, tsaka pa lang lalabas sa atin. So, yun. At least naka 500 plus tayo, no? Dun sa booking natin, isang pasada lang. Panalo pa rin yung mga master, no? Napakalaking bagay nun. Ang hirap kumuha ng 500, no? Sa isang pasada. So ngayon tatarget tayo ng isa pabalik ng ng NCR. Kasi dito sa Santa Rosa, San Pedro, talagang napakahirap dito kumuha ng booking, no? Kaya nga sabi ko dun sa mga baguhan, huwag kayong kukuha rito kapag opening nyo, kasi sigurado mabuburo kayo dito. Tingnan natin kung makakasyamba tayo dito mga master, no? Orasan natin kung ilang oras tayo bago makakakuha ng isang booking, no? Kasi meron naman lumalabas, kaso lang agawan. Napakaraming mga riders. Alauna. Alas 11 ng umaga mga master. Tingnan natin kung makakatsamba pa tayo dito. Sana makatsamba tayo. So, hanap tayo ng Lala Tree. Doon tayo magtambay at magantay ng booking papuntang south. At tsambahan din natin yan, no? Abang-abang lang. Pag nakaisa tayo dito papuntang Parañaque, panalo na yung booking natin na yun. Sigurado yun. Makakaano na tayo 600 plus. Master, andito tayo sa may boundary ng Santa Rosa. At tayo po ay pabalik na ng NCR. Ayan, so nag-aabang tayo ng booking ngayon dito. Meron ako nakita mga saver booking eh. So hindi ko natin kukunin yan kasi papuntang Mekawayan, Bulacan. Tingnan natin baka kayanin natin to. Mekawayan, 63 kilometers, saver booking. Ang layo. Ayan mga master, nakakuha na tayo ng booking, no? Papuntang saan to? Papuntang Las Piñas. For the first time. After 40 minutes, ngayon lang tayo nakakuha ng booking pabalik ng Las Piñas.
Tingnan natin kung saan to. Doon lang, malapit lang, no? Babalik lang tayo, 550 meters away lang. Pabalik. The subscriber cannot be reached. So, hindi natin matawagan. Puntahan na natin. Progressive Village, Santa Rosa, Laguna. Okay, checkin natin mga master. Parang... Okay, so puntahan na natin para sigurado. Malapit lang naman. So, after 40 minutes, ngayon lang tayo nakakuha ng booking pabalik ng Las Piñas, no? Titingnan pa natin kung makakahanap pa tayo ng kasabay. Ito. 10 pesos. Bali ano po? 128, bali 138 lahat kasama yung tax. May tax pa no? Ito sir, ano to? Okay, dito na to. Hindi, okay na to. Wala namang mababasag dito, no? Saksak na natin. Saksak na natin dyan. Okay po, thank you po. Kunin ko na rin siguro kasi bibigay ko sa kanya. Okay. Ay, salamat. So, kumita na po tayo dito ng 140 pesos. Hindi na masama, mga master. Pabalik ng Las Piñas. At least, kaysa maggapang tayo, no? Ilang beses na tayong napupunta rito ng Santa Rosa. Pagdating dito, naggagapang tayo, Kaya, yung mga baguhang mga rider, kung ayaw nyo maburo dito sa Santa Rosa, huwag yung gawing opening opening ng inyong biyahe kasi talo talaga kayo dito, no? So tayo po mga master, kumita na tayo dito ng 700 ngayong biyahe natin dito kasi 557 kanina. Tama ba? 553. 553 plus ngayon po 150. So ilan yun? 150 600, 700. So sakto po. Yan po yung kinita natin. Palabas tayo ng Las Piñas. So alas 12 na ng mga master, alas 12 na ng tanghali. At meron na tayong isang booking, no? Hanap na lang tayo ng kasabay nito. Isang oras na tayo nag-antay dito. Isa pa lang ang pipick up natin. So mag-abang na lang tayo ng kasabay nito. Kahit na short ride booking lang no? Uy. Ano yun? Yun. Atin na yan mga master. Santa Rosa or saan kaya to? Almanzados. Okay. So yan, nakuha natin. So yan mga master, puntahan na natin to. Uy, my goodness, 8.9 kilometers pero okay lang, no? Wala na, no choice na Puntahan na natin. Pero okay lang, 216 Tessa Jacobs. Puntahan na natin mga master. Imagine mo yung booking natin. Grabe. Ang layo ng pick up natin. Ito isa sa pinakamalayong pick up natin. Nagmamadali kasi tayo. Pero okay lang. At least papunta naman Las Piñas. So, puntahan na natin. Ang pick up natin is 8.9 kilometers ang layo. So, my goodness. Kanina tinanggihan natin yung 9 kilometers pick up. Ngayon nakuha natin 8.9 kilometers pick up. Pero okay lang. At least meron tayong meron na tayong booking kasabay. Tawagan na natin. Ano kaya ipapadala nito? Tawagan natin kasi mahirap na baka hindi magkasya kasi puno yung bag natin. So tingnan muna natin kung anong ipapadala nito kasi baka hindi kasya sa atin. Landmark Building 5 Orange Suite. Tawagan natin para sigurado. Hello po ma'am, sa Lalamove po. On the way na po ako ma'am for pick up. Ano pong pipick upin natin ma'am? Sige po ma'am. Ma'am, ano lang po, tatawag na lang po ako pag nandiyan na po ako. Nandito pa po ako sa may sa may Santa Rosa. So, yan mga master. Aso nga lang, 9 na kilometro tong natin, pick up. Bilisan lang natin. Aso wala na palang ibibilis yung motor natin. So, kung gaano kalayo ang ating pick up, gano'n naman kalait ang ating ang ating parcel. Okay, so yan mga master, naka 700 na tayo kanina. So plus itong booking natin.
O, biyaheng tamad na naman si Soloista. Ang ano natin, ang kita natin ngayon, magbilang na tayo ng itlog. So, meron na tayong 916 pesos. So, yan po yung kikitain natin, no? Tamang ano lang, tamang abang-abang lang. Papuntang Las Piñas. So, hindi na masama, no? 900, half day na naman. Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang. Lumabas tayo kanina, mag-alas 9 ng umaga. So, 9, 10, 11, 12. 3 hours. 916 ang kita natin. O, minus na natin yung gasolina natin. Ang dami pa naman natin gasolina. Sabi natin 200 na lang gasolina natin. So, meron pa rin tayong sobra na 700 pesos. Eh, not bad, di ba? Yun nga lang. Oh, traffic. Yun ang magiging ano natin, challenge. Pero once na ma-pick up na naman natin to, ano na, diretso na to. Okay, 6.7 kilometers na lang. Without sticker. Ayan, dito tayo. Without sticker eh. Pick up lang. Teka. Orange ba to? Orange. Hello po ma'am, nandito na po ako sa number 4 po. Hello? Number 4 po, orange. Nandito na po ako ma'am sa ano, sa number 4 po. Kanto. Orange. Teka lang po ma'am. Saan ba yun? Yung CRB po na black. Naalam mo po? Ay, ano po? Tessa, Jacob. Ay, hindi po ba dito yun? Ano bang address? Nakalagay po dito, corner San Joaquin Street. Orange po, orange. Okay. Baka sa kabila. Dito po, no? Pasensya na po, sir. Oo. Number 2. Ito. Lala mo po, kay Ma'am Tessa Jacob. Susi lang po. Pipick upin ko. Wala. Ano lang po? Susi daw eh. Susi? Oo. Papuntang Las Piñas. Ayan, ito po yon. Okay. Doon ako nangatok sa kabila. Mali pala. May number 2 rin doon? Opo, number 2 nakalagay doon eh. Oo, kasi 1, 2. Iba kasi yung street. Oo, doon din sa kabila eh. Magkatabi lang naman, kaya... Ayan. Okay na po. Diretso na po ito. Las Piñas. Grabe, layo. 26 kilometers. Eh po. Sabi kasi parehong number 2, parehong San Joaquin Street din. Pero yung corner lang magkaiba. Sorry, mag-iap. So ayan mga master, no? Pabalik na tayo ng Las Piñas. Siguro after natin ito, total Kotak Kinabalu na naman tayo. Half day lang tayo. Pwede na yun, no? 900 plus, hindi na masama. Nagpas minimum na half day.
Napakainit eh. Pwede pa naman tayo magsagad. Sige, try na. Sige nga. Sige. Subukan natin. So ayan mga master, nandito na po tayo sa Las Piñas at malapit na tayo sa ating drop off. Sana tama yung address. Ito na. Konti na lang to. Nakalagay dito 300 meters na lang. Malapit na tayo. Hello po. Good afternoon sir. Sa Lalamove po ito sir. Delivery po. Nandito na po ako sa may Sure Seat Auto Interior and Upholstery. Galing sir ng Santa Rosa. Oo, hindi na nila nabibalot daw eh. Oo. Okay na yan sir. Bayad na po. Okay na po yan. Bayad na po yan. Alright. So next. Punta na tayo sa ating... Okay, next. Dito na tayo sa ating sa ating last drop off. Itong isa. Saan ang daan na ito? So, pwede pala dito mga master, TS Cruise, no? Alright, so puntahan na natin. TS Cruise tayo, dito 1.8 kilometer na lang. Okay, so update ko na lang kayo mga master kapag yan na tayo sa ating sa ating delivery. Hello po. Hello ma'am, Lalamove po. Nandito na po ako sa may Building 5 Orange. Hindi pa po. Bali 216 lang po. 216 lang po ma'am. Okay. Exact amount lang ma'am. Wala akong panukla eh. Okay. So ayan mga master. So syempre hanap pa tayo ng booking natin. Baka sakali. Abang, wala pa. Mommy. Pasal. Ito na yata. Ayan. Thank you po. Yes, ayun mga master. 220. Okay. Success ang ating Okay. So ayun. Complete na ang ating booking. Cash collected. So ayan mga master, kumita na tayo. Half day kumita na tayo ng 916. Tama ba? Basta 900 plus pesos. So, hindi na masama. Ngayon, susubukan natin makakuha pa ng ibang booking, no? Tingnan natin kung makakachamba pa tayo. Update ko na lang kayo mamaya kapag meron man tayong nakuhang booking. Isa pa. Baka sakali baka makachamba pa tayo. Gawin natin 1,000. 1,000. Tingnan natin mga master kung makakachamba pa tayo. Update ko na lang kayo mamaya. Ayun na mga master, senyalis na to. Grabe. Nabutan ako ng ulan. Buti na lang nakasilong tayo dito sa tindahan. Buti na lang wala pa tayong pick up. Ang daming booking kaso wala tayong makuhang papuntang Parañaque.
So ayan mga master, kaka-drop off lang natin, no, dito sa sa Las Piñas. At syempre, ano pa nga ba ang mangyayari nito mga master? Nandito na tayo sa Las Piñas. Para na naman akong hinahatak papunta sa bahay. Ang dami pang booking, oh. Las Piñas, Marilao, yan. Kaso lang nga medyo eto na tayo, no? Ano na naman? Hinahatak na naman tayo papuntang papuntang bahay, grabe. Tsaka medyo umulan na rin, no? Lakas ng ulan kanina, biglang bumuhos. Buti nakasilong tayo. Ano pa nga bang gagawin natin? So, tingnan natin kung mapipigilan pa natin ang sarili natin na umuwi. Ayan, so meron tayo mga master na kuhang last booking, no? Ayan. Puntahan na natin to. Dito lang, malapit lang, oh. 950 meters away lang. Tapos ang drop off, malapit lang doon sa bahay. So at least meron tayong pang uwi. So ayan po mga master. Pag ito na complete natin, meron tayong 1,000 mahigit. So 96 pesos lang to, no, yung natin, pero tingin ko gagawin ng 100 yung fare nito. So ayan po, half day natin 1,000. Nakaka 1,000 na rin tayo ngayong araw na to. Hindi na masama. I-minus mo ang gasolina, meron pa rin tayong 800. So ayan, pick upin natin. Pang limang natin to, pang limang booking natin mga master. So dito po sa limang booking, ito ay magsiselyo sa ating pang 1,000 plus nakita dito sa Lalam. Para kay Eleanor Cuenca. Ma'am, pick up po para kay Eleanor Cuenca. Okay. So, ayan mga master. Panalo na ang booking natin. Okay na to. Naka 1,000 na tayo. No? 800. Sige, sabihin natin 800 na lang kasi may 200 tayong gasolina, eh. Diretso na. Konti na lang. Dito na tayo. Ano lang sir? 92 lang po. Ayan, frozen. Ayan. Ay, teka. Ayun. Okay, salamat boss. Thank you po. Okay. Ayun, oh. O, diba? Bait ni sir. Binigyan tayo ng tip. May sukli pa siya actually ng 8. Pero, binigyan tayo ng tip. So, 20. Oh, meron tayong tip na 23. Panalo mga master. Alright. Drop off now, take photo. Siyempre sila naman nag-book niyan, kaya kahit saan pwede na yan. Okay na, let's go. Unloading. So, ganun lang mga master, oh, 'di ba? Binasic lang natin yung 1,000 pesos. Half day 1,000, hindi na masama, 'di ba? Basta lang, ang tip ko sa inyo mga master, doon sa mga baguhan, no. Huwag kayong magpakahiro, huwag kayong bara-bara kumuha ng booking. Mag-antay kayo ng ruta nyo na booking na gusto nyo. Kasi pag nasira yung diskarte nyo sa pagbabiyahe, alam nyo, mapapagod lang kayo. Tapos, at the end of the day, ang kalalabasan yan, mga master, pag napagod kayo, tatamarin na kayo, no? Imbis na makuha mo yung goal mo, hindi mo na makukuha. Kasi nga, tinamad ka na. Alright, kaya sundin nyo lang po yung ating mga tip na binibigay, mga master. Lahat po yan based on experience, no? Hindi ko naman sasabihin yan sa inyo kung palpak sa akin. Siyempre, di ba?
Baka ano na lang sabihin nyo yung mga pinagsasabi ko kabaliktaran ng mga nangyayari. Pero, yan, honestly speaking mga master, kapag baguhan ka dito sa ganitong klaseng trabaho, hanap buhay, diba? Huwag mo nang hintayin na magparabara ka. Magplano ka na. Planuhin mo yung mga lakad mo para hindi ka mapapagod. Although mahirap syempre lahat ng wala nang madaling trabaho. Mahirap din pero at least hindi kagaya nung halos kumbaga maubusan ka na ng lakas, 'di ba? Alam mo 'yon, yung tipong ang layo ng drop off mo sa pick up, etc. ganyan. Bara-bara ang dating. So ayan, kaya natin sinishare yung mga experiences natin para dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Or dun sa mga nandyan na pero tawag nito, may nagkakaproblema, no? So, kung naging effective sa akin, malamang magiging effective din sa inyo. So, yan. Okay na po. Naku. Ay, madulas. So, yun mga master. Ganun lang. Tayo naman hindi naman natin ilinilihim yung mga ginagawa natin. At least, di ba? Makatulong man lang sa iba. Ay, kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi naman tayo makatulong physically, pero verbally, di ba? Kahit pa paano makamotivate tayo. Goods na tayo doon. Alright, so, yun. Siguro hanggang dito na lang muna ang ating biyahe ngayong araw na ito. At tayo po magpapahinga na mga master. Okay na yan, half day lang. Nakuha na naman natin yung goal natin So panalo na ako doon. Okay na yan, dami pang booking Pwede ko pang tirahin yan Kaso lang, may wallet pa ba tayo? Meron pa. Yung wallet natin na 61 pesos kaya pang kumita ng 1,000 yan O 750, kaya pa yan. Basta diskarte lang. Alright, so yan lang mga master. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong araw na ito. Episode 94 na yata tayo o 95, hindi ko na matandaan. Pero yan, maraming salamat po sa lahat ng sumama dito sa ating biyahe. At maraming salamat po sa mga sumusuporta rito sa channel natin since day 1 po. Ayan, thank you po sa inyo lahat sa patuloy na pagbisita rito sa channel natin. So marami po tayong mga content dito na gagawin. Ayan, adventure, endurance, etc. Basta related sa personal ko. Alam niyo naman itong channel natin, mga ko lang kapritsyo ko lang mga pinagagawa ko sa buhay ko. Sana nag-enjoy kayo sa mga ginagawa natin. Sana kahit pa paano may natututunan yung iba, makapagbigay sana ng aral yung mga pagkakamali ko na wag nang gayahin ng ibang tao, no? Ayan, so thank you po sa suporta nyo. At hanggang sa muli, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode. Maraming salamat po at syempre God bless po.